So yun mga kasang, no, pour out na yung ating white eye dito, yung HB11 natin, may bumili na. Ayan, no. So ayun, medyo matagal akong hindi nakapag-upload kasi nasira yung yung ginagamit kong cellphone. At hindi ako nagkaroon agad ng kapalit. So ayun, medyo na-pending tayo. Tapos ayan, yung mga benta natin medyo na-delay, pero yan, yung isang HB12 natin nag-grow out, may bibili na rin yan. So ipapaship na natin yan. At nauubos na yung mga natin, yung mga na-groom natin. Ito available pa. May konti pa tayo available dito. Tignan na lang natin kung ano matitira, alright? What's up mga kasang? Welcome back to my channel. At for today's video, update muna tayo ng ating mga isda. Dahil matagal akong hindi nakapag-upload kasi nasira yung aking cellphone. At ngayon, yun nga, meron tayong bagong magagamit na cellphone. At yun, kung mapapansin nyo, wala na yung mga grow out natin, no? Dahil nung mga nakaraang araw, sunod-sunod talaga yung pagbili sa akin ng mga solid nating kaasan dyan na umorder. At maraming walang laman sa aking aquarium. So yung mga ginugroom natin dati ng mga grow outs, halos naubos na lahat. Ang natira na lang sa akin dito is yung talagang mga hindi ko ibebenta. At yung mga fry na natitira sa akin dito. So pati yung ating mga fry na for wholesale. Yan, meron pa natitira dito. Tapos sa likod meron pa akong mga batch 6 doon. So hindi ko pa nga na ilalabas yun, pero ilalabas ko na rin yun. Tapos sa susunod, doon tayo ulit mag-breed. So pinapahinga ko lang muna ngayon yung ating mga breeders. So yun, itong selected natin na mga fry, i-grow out na natin yan, no? Kasi wala na yung mga i-grow out natin. At ilalagay ko na doon sa mga bakante. Tapos ayun, bago tayo maglagay sa mga bakante, kailangan natin mag-cal. So ang pagkakaling kasi dito, actually pag yung mga malalaki na yung mga 1 inch, doon tayo na pagsimula mag-cal talaga sa tinitingnan natin yung quality. Kasi dapat pag mga 1 to 2 inches yan, nakikita mo na ng potential yan, medyo makikita mo na ng konti yung gender. So ito pala, may available pa tayo dito. Ito binibenta ko to ng 300, yung grow out na yan. So naubos na halos lahat ng mga pinopost ko dati. Ito yung hindi natin to binibenta. Ito yung for keep ko na HB12 para palakihin. So yan, dyan muna yan. Ganda, diba? Blurred. So yung ginagamit ko pa yung ating cellphone dahil medyo iba yung nito, iba yung camera nito. So yun nga, magkakal tayo ngayon. At yung mga bakante, lalagyan natin ng laman. Maglilipat-lipat ako ngayon para mapuno, dahil doon wala nang halos laman yon. Yung mga 20 gallons na yan, sayang naman. At ayun, magkakal muna tayo. So ito muna, ililipat ko muna itong, hindi ko alam HB11. Hindi ko alam kung female to. Ayan ginugroom ko siya, hanggang ganyan lang yung cock. Minsan lumalaki ng konti, pero parang hanggang ganyan lang. So ililipat muna natin yan. So yun guys, ilagay muna natin sila sa mas malaking lalagyan. At andito nga sila ngayon sa 20 gallons na naka-divider. So kung hindi talaga gaganda yan, ganyan na lang itsura niyan. Or mangingitlog yan kung female nga yan, no? Kasi yung ating female na HB11 nung nakaraan ng itlog, ganito rin ang itsura. So ang duda ko dito, hindi malabo maging female yan. So meron ako tinabi dito isang HB11 na mukha namang male. Ganyan na itsura ng mga male, kasi pag yung ganyang kalaki na mga 2.5 inches, talaga namang kita mo na yung cock. So ito kasi hindi talaga yan. At kung makikita nyo itong isa na to, kamukha niya. Yan. Yung isa na yan, HB11 din yan. Akala ko male din yan. Ginugroom ko lang ginugroom. Bigla nang itlog siya. So may cock kasi, kaya medyo nakakalito. Tapos yun nga, ito yung for keep natin na HB11 para sa breeding natin soon. Magtabi tayo ng mga female. Pero matagal-tagal pa yan, mga 6 months pa yan bago ma-breed. So yung mga kasang, start na tayo magkaling, Ang tinitingnan ko lang naman dito pag magkakaling ako is yung mga mukhang female na hindi ko trip. Kasi minsan may mga female din talaga na magaganda at pwede pa rin naman natin ibenta yung mga ganon. Pero yung mga talagang
female na hindi ko talaga trip, talagang binibitawan ko na. So ang una kong kinakal itong mga to, pag napunta to dito, ito na yung pang wholesale natin. Tapos pag napilihan ko pa sila dyan, nilalagay ko dito sa mga selected ko na fry na to. Tapos yan yung mga susunod na i-grow out natin pa isa-isa hanggang sa maging ganyan sila. So ang susunod na kaling yan is pag nagmukhang female na. So kaya kagaya nito, mukhang female na yan. Makikita nyo naman yan guys kung sanay kayo tumingin ng mga flower horn. 1 inch pa lang magdududa na kayo na mukhang female. So hindi na umabot ng 2 inches yung mga yan, nakakal ko na. Pero may mga tinatabi pa rin naman ako para sa akin at para sa mga maghahanap ng female, o kaya minsan pinang-freebie ko na lang. So ayan, hulihin natin to isa para mapakita ko sa inyo kung ano yung tinitignan ko sa mga male. Itong isang to, mga 1 inch ba to mahigit? Mga 1.5 siguro, ganun. Kasi yung breed natin na HB12 is mabilis siya magbukol, mga 1 to 1.5 inches. Talagang nakikita mo na may cock. So ito mga to, kailangan ganito na itsura niya para magmukhang male. Hindi ako sanay yung mga ng ganito. Yan, basta ganyan. May konting cock na siya pag mga 1.2 inches. Yan, kunyari ito, yan, ganyan dapat ay itsura nung mga nagiging male talaga. So makikita mo na agad yan. Ayan, may konting cock na. Sa female kasi talaga hindi mo masyado makikitaan yan. Ito kagaya nito, ayan, mukhang female na. So yung mga ganito, minsan pinang-freebie ko na lang pag may mga bumibili ng marami sa akin. Tinatanong ko kung gusto niya ng female, binibigyan ko na lang. At minsan naman talagang kal. Ito isang to, maganda rin, female siya, tingin ko female siya. Ayan, tapos maganda yung kulay niya, mapula. So baka i-keep ko na to. Yan. Nagkikip ako ng mga female, siguro mga 10 piraso lang, ganun. Kasi hindi talaga mabenta ang female. Pero minsan kasi may naghahanap pa rin. Kaya tinatago ko pa rin. Kaso minsan kasi, minsan minsan kasi, ang dami talagang female na nanginayang ako sa oras at panahon. Kasi minsan natatambak lang sila. Tapos syempre kumakain sila. Diba? Dumadagdag sila doon sa kumakain. Tapos, hindi naman nabibili. So ayun, dito nga pala yung ating female. Ito nga yung ating pinipilit i-breed. 1 beses ko pa lang yan na-try at nag-fail tayo noong nakaraan dahil wala ako dito. So next time sana itong ating X-Max ma-breed natin. Yun, tingnan ko pa iba dito kung ano yung parang ang dami ko nakikita mga ikakal natin. Ang dami na mukhang female kasi yung usually yung mga mukhang male, yun yung agad-agad na nabibili. At yun din yung mga pinapost ko. Syempre di ko na maipopost yung mga mukhang female, di ba? At ang hinahanap talaga ng mga buyers is yung may mga konting cock na. So dito nagtitingin din ako, ayan, may nakita ako dito na ang ganda, full mask. Yan, itatabi ko rin muna yan. Ang ganda talaga. Yan, pag ito naging male or kahit maging female siya, tabi natin yan yung mga full mask. Lalo na yung talagang malinaw na full mask talaga. Kasi may full mask na hindi talaga 100% yun Minsan may konting malabo pa yung gitna. Ayan Ayan, may konting malabo. Ito, mga HB11. Ito, mga female na to. Dito ko kasi nilalagay yung mga female natin. At hinihintay ko lang mag-lay na eggs yan. Dahil hindi ko pa rin binibenta minsan kahit yung mukhang female lang. Pero hindi pa nagle-lay na eggs. So yung mga kasang nagawan ko na ng paraan itong ating aquarium dito kasi nga ito yung laging naglulumot. So ngayon, 1 linggo na siyang ganyan at diba, hindi na siya naglulumot. Nakaharap kasi ito sa aming gate na laging may araw, laging maliwanag. So ang naisip kong paraan na lang, i-stock pa na lang din. Tapos yan, tinataguan natin din ng mga fry yan. Bira naman ako magpa-walk-in dito sa amin kaya kahit may takip yung mga aquarium ko okay lang. Ako lang din naman ang tumitingin yan. So tinitignan ko yung mga naitabi ko dito. Yan, mukhang female din. Dami na talaga mukhang female. Ito mukhang male pa. Pero medyo alanganin pa ako Yan. Taas mahirap din kasi ngayon mag-order ng tubipex. Nandito nga pala yung ating red wagtail platy. Nilagay ko diyan, nilipat ko sa 10 gallons na
Solo lang nila. So ang problema ko dyan is wala na at hindi na sila dumudumi dahil dito sa aking nilagay na board. So yun mga kaasang, no, ito na yung mga naikal natin o yung ikakal natin. Ayan, medyo madami din. Mga ilang piraso rin siguro to, para mga 7 o 8. Pero wala namang 10 pieces. So yan, lumaki na sila dito ng mga 2 inches. Kaso yung mga ganito kasi talaga malabo, talaga mabenta yan. Base sa aking experience, talaga namang lumalaki lang yan at matatambak lang yan dito. So ayun, kung meron lang sanang meron lang sanang kumukuha dito ng ng mga calls, pwede ko 'to ibigay. Kaso siguro pag napanood nyo tong video na to, wala na to mga to kasi hindi na talaga to tatagal. At kailangan ko na i-call at yung space nila lalagyan ko na ng mga bagong fry. So ganun talaga ang buhay pag magbe-breed ka. Hindi lahat mabebenta mo, hindi lahat mapapalaki mo, hindi lahat sang-ayon sa gusto mo. Meron talaga mga call dyan at minsan madami, minsan konti lang, pero meron talagang call dyan na kailangan talagang gawin. Hindi kasi pwedeng magbenta basta-basta lahat ng, alam mo yon, lahat na na-breed mo, hindi mo naman pwedeng ibenta lahat yan. May mga reject ka dyan, tapos may mga low quality rin dyan. Hindi naman lahat yan talagang quality lahat lang lalabas at hindi mo naman kontrolado yon. So yung mga kasang, yung mga nabakante dito, lalagyan ko ng tie silk. Yan, naisip ko naisip kong mag-groom ng tie silk yan. Lagyan natin yung mga tie silk, siguro mga 6 na piraso to kasi 6 na slot yan. Lalagyan ko ng mga tie silk yan dito. Tapos tignan natin kasi minsan may mga naghanap din naman ng tie silk. Kahit minsan wala. Kasi bihira din yung mga may trip niyan. Ako minsan ayoko din ng tie silk Pero may maganda ka rin kasing lumalabas na tie silk. Kaya lagyan na natin yung mga space na yan para sa ating tie silk at tatakpan ko na yan agad. So ito yung mga fry natin, lalagay natin sa mga bakante. Mga 16 pieces ito. Tapos yun nga parang nag-ulit na naman tayo, na-reset tayo dahil nga yung mga pinalaki natin is naibenta na rin natin. Ang bilis talaga nung nag-post ako sa sa Facebook. Nag-post ako ng reels. Tapos pinost ko rin sa TikTok. Ayan. Saka sa shorts. Ayan. Pinost ko lahat. Tapos pare-pares lang naman yung video na yan. Pwede naman yun. So nung pinost ko yun, ang dami nag-message. Kaya ang bilis din. Kasi ilang piraso lang naman yun. Parang wala nga 20 pieces yung mga grow out ko dito na maayos talaga. So naubos din agad yun. At ayun, ngayon nga update na naman tayo. Tignan natin kung may mga gaganda dito. Actually, ito mga nilalagay natin na to, hindi ko naman napili yan. Napili ko yan as per size, pero hindi ko napili yan sa quality niya. So, hindi ko pa rin alam kung anong kalalabasan itong mga to pag lumaki. At yan, tingnan natin mga isang buwan kung meron dyan mga magiging maganda na may potential talaga. Yan, shoot muna natin dyan. Dami kong fry, Sarap pag marami yung fry, lagay ka lang ng lagay Dati naalala ko pa pag ganyan, bibili talaga ako. Kaya kung marami ako slot, ang dami kong kailangan biling fry. Tapos hindi pa maganda minsan yung string. Kaya okay sa akin talaga na marami akong stock na sarili. At ayun, swerte pa tayo dahil maganda yung mga lumalabas. So yan, nalagyan ko na lahat ng aking mga bakante. Tingnan natin kung anong kalalabasan yan pag lumaki sila, mga 1 month siguro. Tapos yan, abangan nyo na lang yung mga susunod kong update. At yun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kahit paikot-ikot lang tayo, ang dami ko pa dito ng tie silk ko. Dito yung ating mga female. Yan, sa susunod na video siguro punta ako ng farm. Tingnan natin yung farm kasi medyo matagal na ako hindi nakakapunta doon. At may babalita rin ako sa inyo about doon sa ating farm. So nilagay ko nga dito yung dalawa nating mukhang, ewan ko kung female ba to na HB 11. Tapos dito nilagay ko sa 20 gallons yung paborito kong HB 12. So isa lang yan ganda. Diba? Tignan mo naman sino ba naman ang hindi magiging paborito yan. So ayan, hindi ko binibenta yan. Hindi ko talaga ibebenta yan, promise. Yung iba kasi sinasabi ko pero nabebenta ko pa rin. Pero yung isang yan, hindi ko talaga ibebenta yan. Promise. So yung mga kaasang ano pa ba ipapakita ko sa inyo? Yung mga nilagay natin, maliliit pa naman yan. Teka lang, parang nangingitlog na ata itong itong ating sun tie silk. So
Ayan, paitlogin ko lang yan. Pag nangitlog yan, i-video natin. Tapos, pwede natin ibenta yan. Siyempre, meron na tayong proof ng may itlog yan. Kaya, mas madali natin mabibenta. Alright. Sana nag-enjoy ka sa video na to. At abangan nyo na lang yung susunod kong upload. At ayun, no, maraming salamat sa mga nanood. Fish out.